pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ahit sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal ng mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Blas, Obispo at Martir. Ating papurihan at pasalamatan ng Diyos sa pagkakaloob na sa atin ng isang halimbawa sa San Blas na nagpakatatag sa kanyang pananampalataya habang patuloy na naglilingkod sa kapwa. Kaya gayon din tayo, patuloy tayo na magpuri sa ating Panginoong Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng mga kagalingan, gayon din ng mga biyaya na ating tinatamasa sa araw-araw. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw, at sa iyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon,
natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola. Sa pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insena, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya ay napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Huwag, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insena." Pumili si Huwag ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakapunon si David sa pagitan ng pintuang panglabas at pintuang pangloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantay ng muog ang isang taliba. Pagtaw niya may nakita siyang isang lalaking tumatakbong papalapit. Tinawag niya ng pansin ang hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Hananias. Dumating naman ang kusita at ganito ang sinabi, "Mabuting balita ang inyong kamahalan. Noong araw na iyon ay ililigtas kayo ng Panginoon sa lahat na naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" ang tanong ng hari. Sana'y sapiti ng lahat ng mga kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Ang balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Huwag na ang hari ay nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Mabalitaan ng mga tao na ang labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nanghihinayang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, "Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin." Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na, wala nang tumitingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapon, siya'y tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo, ako ay tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa mga dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinundan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat bilang pagbubunyis sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkaripumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay na tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya ay 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Amin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Nagpapatuloy po ang tema ngayong linggong ito mula noong ating pagdiriwang ng misa ng linggo na tayo ay tunay na mapapalad. At bakit tayo tunay na mapapalad? Sapagkat ang inaasahan natin ay ang Diyos. Pinagtitiwalaan natin ang Diyos. At ang Diyos walang ibang nais kundi gumaling tayo. Walang ibang nais ang Diyos kundi mapabuti tayo. Walang ibang gusto ang Diyos kundi
pagpalain tayo. Given na po yun, na ang Diyos laging nagbibigay ng kanyang pagpapala sa atin. Ano man ang kahilingan natin, ano man pangangailangan natin, pinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ng pagbuhos ng kanyang biyaya. Pero, minsan matatanong natin, kung ganun po na patuloy ang pagbuhos ng biyaya ng Diyos, bakit minsan hindi ko natatanggap? Bakit minsan hindi ko nararamdaman? Bakit minsan parang wala lang? Mga minamahal na mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ay hindi gumagana kung kulang tayo sa pananampalataya. Andun na po yung biyaya ng Diyos eh. Andun na yung pagbuhos ng pagpapala sa atin. Andyan na yung kagalingan na inihiling mo. Ano ang kailangan? Maging bukas ka. Magtiwala ka. Ay kaso, kapag ka meron tayong karamdaman, imbis na magtiwala sa Diyos, saan pupunta? Albularyo. Tawas-tawas. Ano pa? Minsan mas pananaligan pa natin mga gamot-gamot, herbal-herbal. Pero nakalimutan na kaagad natin, magtiwala muna pala dapat sa Diyos. Nakabase na kagad tayo doon sa mga bagay sa mundong ito na akala natin tunay na nagpapagaling sa atin. Pero walang ibang tunay na nagpapagaling sa atin. Walang ibang tunay na nagpapalakas sa atin, kundi ang Diyos. Kaya nga nagiging tayong mapalad. Kung una mo na kagad inasahan ng Diyos, kung nagdasal ka na kagad at nagtiwala ka na kagad, kaso, yun nga, pag nagdasal tayo, half lang. Dasal, pagalingin mo po ako. Pero wag ka, yung dasal mo, kulang na kulang. Bakit? Dudang-duda ka eh. Kaya kasabay ng pagdadasal mo, iniisip mo, saan kaya ako lalapit magpapagaling? Makalapit kaya kay mamang ganito, kay kaganito, papausok, papakandila, papaktawas kung ano-ano. Ano? Kasi yun ang mura eh. Saka pa yung ospital. At pagkatapos nun, pag walang-wala na talaga, saka pa lang tayo lumalapit sa Diyos. Doon lumalapit, pupunta na tayo ng kamay ni Jesus, nagpapahiling na tayo. At minsan, alam niyo po, yung mga taong may karamdaman, doon nakakahanap ng kagalingan. Kaya po napakaraming mga patunayan po, mga patotoo sa kamay ni Jesus, sa mga pinagaling dahil sa pananampalataya. Natunay, gumaling sila. Bakit? Nagtiwala na sila ng buong buo sa Diyos eh. At yun yung pinapakita po sa atin sa Ebanghelyo. Mapalad ang mga taong ito, si Jairo, ang kanyang anak na batang babae, dalagita, ang babaeng dinudugo, ang mga taong lumalapit kay Jesus para magpagaling, mapapalad sila. Bakit? Dahil nagtiwala sila kay Jesus. Kaya sila nakahanap ng kagalingan. Kaya nga po mga minamahal ng mga kapatid, makita natin, andyan na lagi yung pagpapala ng Diyos. Kailangan maniwala ka lang. Hindi dahil sa kung ano paman. Hindi dahil sa damit ni Jesus. Hindi damit ni Jesus na nagpagaling. Hindi lang yung basta yung salita ni Jesus, kundi mismong si Jesus na nagpagaling. Sa mga nangyayari sa mga pagdedebosyon, sinasabi nila, yung tali, kaya nga nagpinuputol minsan yung mga tali pag nagpuprosesyon. Kasi yun daw nagpagaling sa kanila. Yung minsan pag pinausukan na yung mga bulaklak, talagang nililimas ng mga tao ang mga bulaklak sa mga prosesyon. Pumakahipo at makapunas ng panyo sa mga imahen. Hindi yung imahen, hindi yung panyo, hindi yung tali, hindi yung tela, hindi yung kandila na ilalagay sa mga lalamunan natin mamaya ang nagpapagaling sa atin. Ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Nilalagyan lamang ng Diyos, pinapakita lamang ni Jesus sa mga visible signs, mga nakikita natin, na alam natin, sa pamagitan ng mga ito, dumadalo yung pagpapala ng Diyos. Hindi maging sa mga santo, hindi sa pagpupunas natin sa mga santo o sa mga imahe ng mga santo, kundi dahil sa Diyos na ginawa niyang daluyan, instrumento, ang mga santo, si San Blas, upang gumaling tayo sa
sa sakit natin sa lalamunan at sa iba pang karamdaman. Malinaw yun kay San Blas. Hindi siya nagpapagaling, bagaman siya isang doktor, isang obispo. Pero alam niya na ang Diyos ang nagpapagaling sa pamagitan niya, sa pagiging instrumento niya, pagpapagaling sa mga may sakit sa lalamunan. Yung sa bata na dinala sa kanya dahil may tinik na halos ay mabulunan na yung bata at mamatay. Pero dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, sa tulong at panalangin ni San Blas, natanggal. Kaya nga si San Blas, handang ialay yung kanyang sarili, bagaman siya ay nagtago sa kuweba, nakasama niya mga mababangis na hayop, pero lumalapit pa rin sa kanya ang mga tao sa pagpapagaling. Pero nang mahuli siya, ibinigay niya ang kanyang sarili at pinagtanggol niya ang kanyang pananampalataya na natili siyang nagtitiwala kay Jesus. Kaya hanggang sa ngayon, ang pagpapagaling sa tulong at panalangin ni San Blas ay naroroon pa rin. Bakit? Mapalad siya, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya nga sa panalangin niya, alam ni San Blas, gagaling tayo. At gagaling tayo dahil makapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mapagpagaling ang Diyos sa atin. Ang mahalaga, bukas ka sa pananampalatayang ito. Nagtitiwala ka ng buong buo sa Diyos. At nakikita mo na ang Diyos ang nagpapala ng kagalingan at kalakasan sa ating lahat. Nawa sa panalangin ni San Blas, patuloy tayo na maging matibay sa pananampalataya, maging bukas sa kanyang mga biyaya, matanggap natin ang mga kagalingan nating hinihiling, lalo na ang kagalingan ng ating mga lalamunan. Ngayon po ay isasagawa natin ang pagbabasbas ng mga lalamunan gamit ang mga kandila na binasbas na natin kahapon sa pagdalaw, kapiyastahan ng pagdalaw ng ating Panginoon. Gumawa po ng 2 pila sa gitna, parang magkukumunyon. Ang lahat po ng nais magpabasbas ng lalamunan.
Magsitayo po ang lahat. Ang buong pananalig, habang nananalig tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating tugon, Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang simbahang katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pag-aaruga sa may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak naway makatagpo ng kasiyahan sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Isama din natin sa ating mga intensyon at panalangin, ang panalangin at intensyon ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Sina Cecilia Joaquino, Joji Almirol, Rowena Havines, Glenda Risa Nang. Gain din sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat at ihanda po natin ang pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito. Pinananalig at namahal sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas.
sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ni San Pedro Apostol na aming patron, ng iba pang mga apostol, ni San Blas at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ngayon awitin natin ang lakas loob at sama-sama ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.